Yun, Pastor Kibuloy nagpakita at nagparamdam sa Banateros kanina. Hoy, pag-uusapan po natin 'yan, ha. Pero sikreto lang kasi baka magalit sila Torre, ay sila Diwata. Ay, pag-uusapan din natin 'yan. Diwata, tatakbo na. At siyempre, pag-uusapan din natin ang patungkol sa mga tumatakbong kandidato. Si Pulong Duterte may huling habilin at si Amy Marcos nahihibang na. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, Coach Oli, maghahatid sa inyo ng mga pangunahing balita sa Pilipinas ngayon. Mga latest news, ika nga, mga inaabangang balita. Pero teka muna, bago tayo pumunta doon sa ating mga balitaan at kung ano-ano pa, pag-usapan natin bakit po ba nanahimik ang Banateros? Kasi marami pong haka-haka, no? At kung ano-ano po ang nagiging usap-usapan, bumaliktad na daw ang Banateros, ang Banateros ay nabayaran na po. Huwag po kayong mag-alala, tatandaan niyo po ito. And record will show, ha? Meron po kaming mga ebidensya na until now, nakasuporta po ang Banateros sa SMNI, KOJC, at sa mga Duterte. Bumubuelo lang po tayo, tatandaan natin. Hindi pwedeng puro atake. Antayin po natin si BP Sara. Maniwala po kayo sa akin, maniwala po kayo sa amin, at alam po ng SMNI at ng KOJC at even mga Duterte kung ano po ang discarding nangyayari po ngayon. Ha? Nakikita nyo naman, hindi po babalimbing ang Banateros laban sa mga Duterte. Tatandaan po niyo yan. Marami na po ang gumamit sa Duterte at nabubuking po, nabubuking na talagang Marcos pa rin. Pero ang Duterte at ang Banateros, lagi pong magkadikit yan. Hindi po namin iiwanan ang mga Duterte. So kapit lang po at patuloy po, mananatili po makikipaglaban ang Banateros kontra sa mga abusado. Antayin lang po natin ang pagbabalik ng Agila. Antayin natin ang galawan ni BP Sara. Yan po at hindi ko na pakakahabaan. Pag-usapan na po natin ito. Okay? Ito po ang ating unang topic. Ba, nawala. Saglit. Ito. COC filing ay isa si Senator Amy Marcos at Macho Black ng Senado, ang ilang kilalang personalidad Ay, na naghain ng kandidatura. Nawala. Saglit. Ayan, yan. Sige. Para sa pagkasenador. Samantala, si Diwata Pares tampok rin sa COC. Si Torre! Ay, nako, hindi. Hindi po, hindi. Hindi si Torre, Hindi si Torre. Si Diwata po talaga tatakbo. Grabe, no? At tingnan nyo po, alam mo, nagiging comedy. Meron pang vlogger. Kakandidato, may mga vlogger tayo naririnig. Matitindi po. Medyo nagiging katawanan. Katatawanan na po ang nangyayari sa election natin. Sige po, pag-usapan natin mamaya. Filing at iba pang aspirant na naging emosyonal sa paghahain ng kandidatura. Narito ang balita ni Margot Gonzalez live. Margot, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Tama ka dyan. May mga umiyak at nagpatawa sa second day ng COC filing dito sa Manila Hotel. Samantala, yung apat na pambato ng Marcos administration, paghain na rin ng kandidatura ngayong araw dito sa Manila Hotel. Ayan. Yan. May nagpatawa. Talaga namang katatawanan po yan.
Ewan ko naman po sa inyo, ha? Naku, sige, pasok. Pangalawa, ang re-electionist. Nako, iboboto nyo pa ba yan? Maawa kayo sa bayan natin. Marcos yan. Wala nang nagagawa ang Marcos. Hindi, tanungin ko po kayo, ha? Meron pa bang naitutulong ang mga Marcos sa atin? Di ba? Ewan ko sa inyo, ha? Pero kung ako tatanungin ninyo, wala na talaga. Wala na silang natutulong. Okay? Ano ang infrastructure ng mga Marcos? Tingnan nyo na lang kung ano ang pang-aabuso ng Kamara ngayon. Binabakbakan si BP Sara. Kayo ba'y magtitiwala pa rin sa mga Marcos? Ewan ko na sa inyo. Kita nyo naman, kinuha pa to sa partido ng Bagoong Pilipinas, ng Bangag Pilipinas. Kunwari independent siya. Pero tatandaan po natin, kapatid pa rin tong si Marcos. Ito po sa atin, kailangan po matuto na tayo sa pagboto. Huwag na po tayo magpapalinlang sa mga ganitong klaseng tao. Maawa naman kayo sa Pilipinas. Tingnan nyo po itong eleksyon. Makinig po tayong mabuti. This is very important. Itong eleksyon, marami pong magbabalik-tarang mga vloggers. Marami magbabalik-tarang mga politiko. Maraming magbabalik-tarang mga negosyante. And it shows na napakatindi na ng bayarang nangyayari ngayon. Kasi hindi ka basta-basta babaligtad na yung minumura mo dati, yung sinusuka mo, yung tinain mo na, kinain mo pa. Yung sinuka mo na, kinain mo pa. Ngayon, ewan ko na lang sa inyo kung kayo ay maniniwala sa mga ganitong kalakaran. Napaka-imposible na isinuka mo na. Kasusuka mo lang. Tapos ngayon pupurihin mo. Ngayon nandun ka sa partido. Ngayon, andoon ka. Kasama nila. Anyway, hindi ko po kayo pipilitin. Pero para sa akin, ayan ay isang ebidensya na laganap ang bayaran dito sa bansang Pilipinas. Aminin man or hindi, this is my opinion. Imposible na ang tao ay basta-basta na lang babaliktad. Pag biglang bumaliktad, at katulad nitong si Amy, hindi mo maintindihan, walang tayo yan. At doon naman sa mga politiko, sa mga vlogger na baliktaran ng baliktaran, mga negosyanteng baliktaran na minumura nila, biglang ngayon kasama na nila. Yan ay maliwanag para sa akin na bayaran. Kayo na po bahala humusga. Kung mali ako, pasensya. Pero sa tingin ko, tama ako. Ano ang dahilan na bigla-bigla ka na lang bumaliktad? Bigla mo na lang gusto si Tamba? Bigla mo na lang gusto si Marcos? Ano pa tawag doon? Si Senator Amy Marcos sa naghain ng kandidatura para sa pagkasenador sa ikalawang araw ng COC filing sa Manila Hotel. Ang dating unang ginang na si Imelda Marcos, isa sa mga Pagpahingayin nyo na yung nanay nyo, pambihira. Ginagamit pa no? Di ba? Isipin mo, dadalahin mo pa yan dyan. Ano silbi yan dyan? Di ba? Pagpahingahin mo na. Nire-respeto po natin yan dahil may edad na at matanda na. Kaya nga dapat nasa bahay na lang Bakit mo dadalahin sa mga ganyan-ganyan? Yan ay maliwanag na ginagamit ninyo ang nanay ninyo. Di ba? Para mukhang, hoy, Marcos ito. At kung mahal ninyo ang Marcos, ito po yung nanay ko na nagnilbihan sa inyo. Iboto nyo rin ako. Ewan ko sa inyo. mama sa senadora sa paghain ng kanyang COC. Yung nanay ko excited, hindi nakatulog yan. Alas 5, natulog, biglang nariyan na. Alas 7, nasa simbahan na. Pamihira. Paano hindi makakatulog yun? Siguro lang naman, ha? Senator Amy, baka naman yan sumasakit na ang ulo sa inyong dalawang magkapatid dahil wala kayong ginawang mabuti sa bayan na ito.
Oh, hindi pala makatulog. Patulugin ninyo. Ginising nyo pa ng maaga, pinapunta nyo diyan naka-wheelchair. Naman. Pagdating sa politika naman, huwag nyo nang idama yung mga nanay. Nananahimik na eh. Huwag nyo nang gamitin. Ako Aimee, may tanong sa iyo. Tanong lang naman 'to, huwag ka magagalit. Mangga ka ba? 'Di ba? Mangga ka ba? Oh, parang nagagamit mo pati nanay mo, lahat na lang gagamitin mo. Gagamitin niyo Duterte, gagamitin ng kaibigan, gagamitin kung sino-sino, gagamitin ng vloggers. Oh, inidoro na natin 'to si Aimee. Eh, ewan ko naman sa inyo kung magpapauto pa kayo, 'di ba? Magpabudol kayo ulit. Yan ang problema sa Pilipinas, ang hilig natin magpabudol eh. Ulitin ko, hindi po tayo naninisi doon sa mga nabubudol. Pero kailangan natin magpaalala. Hindi po pwedeng ganyan-ganyan na lang po yan. 'Di ba? Palaanan natin. Oh. Huwag na po nating paulit-ulitin yung mali. Tanong ko, ano nagawa ng Marcos? Ano nagawa ni Aimee? Ano nagawa ng kanyang kapatid? Dapat nga kino-call out mo eh. Ang laki na po ng balita patungkol sa pagiging adik di umano ng iyong kapatid. Hindi ko sinasabing adik ka, pero yan ang sigaw ng taong bayan. Di bakit hindi mo i-challenge yung kapatid mo magpa-drug test? Kung ikaw ay tapat sa iyong responsibilidad sa bansang Pilipinas, dapat i-call out mo yung kapatid mo. Magpa-drug test. Doon lang kami maniniwala sa iyo. Pero kahit anong sabihin mo, unless i-call out mo yung kapatid mo magpa-drug test, hindi kami maniniwala sa iyo. Walang maniniwala sa iyo. Ikidasal at inaasahan ko na talagang yung swerte at yung wisdom niya sa politika ay maibigay rin sa akin. Maya-maya pa'y dumating naman ang tinaguriang macho block sa Senado na sina Tito Soto, Ping Lacson at Lito Lapid at sabay-sabay na naghain ng kandidatura para Ito, isa pa ito. Macho Black daw. Macho daw sila. Bahala kayo. Yun yung sinabi eh. Binalita po yan ng News Blast, SMNI. Anyway. Dito Soto. Lacson. Lito Lapid. muling makakuha ng pwesto sa mataas na kapulungan ng Kongreso. The bill that I filed before that has not been acted upon should be pushed through. And that is the right sizing of government. 60+% of the budget of government every year, more than 6 trillion, goes to personal services. And a big chunk also of the 40% left goes to debt servicing. So almost nothing is left to be given, distributed to our people. So right sizing the government really is a very important thing that we should do. Should I be given again the mandate to return to the Senate, I do not have to reinvent myself. I pledge to continue not availing of the pork barrel allocations in any shape or form. I will continue being a vanguard, if you will, of the annual national budget to the best of my ability. I will help President Bongbong Marcos pursue his administration's programs. Ako! Nagparinig pa kay Marcos. Si Lacson. Sige. Kung ako'y papalarin ulit, Naku, sana naman hindi ka napalarin, pambihira ka. Ni hindi nga kita naririnig eh. Ni hindi ka nga nag-a-attend ng Senate inquiry. Saan ka ba nagpupunta? Pag lumalabas ka lang ata pagka may shooting. Pag ikaw ay pag panahon ng eleksyon. magiging importance na ako rito sa tulong ng ating mga kababayan. Tingnan mo, pinagmalaki pa. Anong nagawa nito? Ano bang napasang batas nito si Lito Lapid? But anyway, nasa sa inyo yan kung iboboto nyo sila, no? Sa akin lang, kung kumpleto pa at marami naman kayong pwede pang iboto, at kulang pa ang inyong, kulang ang PDP, yun na lang ang iboto nyo. Kasi itong mga ito, nasa timbangag to. Okay?
So, ayoko rin namang husgahan sila base sa kanilang partido. Pero bigyan niyo ng priority po yung mga nasa PDP. Kasi po ito ang mga kaalyado ni PRRD. At tatandaan po natin, kailangan natin ng numero pagdating sa Senado. Kasi ang Kongreso po ngayon, palpak na po. Palpak na po ang ang Kamara. Hawak na ni Tamba. So delikado po diyan, baka ma-impeach pa nga si VP Sara dahil hawak sa liig ni Tamba yung kanyang mga congressman. Ngayon, dapat yamado po ang mga maka-Duterte sa Senado. At tatandaan natin, sino man ang magiging senador, that is in preparation for 2028 presidency. Kung aabot si Marcos. Maaaring ang hindi umabot. Sa tingin ko nga, baka hindi umabot. Pero just in case umabot si President Marcos nyo, dapat solid ang Senado para nakahanda na kay VP Sara for 2028. Yan lang naman ang sa akin. Ngayon, kung may sobra at kung kulang pa ang inyong senador, sige, pwede nyo i-consider si Tito Soto. It's up to you. Si Ping Lacson, para sa akin, wala. Ano ba nagawa ni Ping Lacson? Pero si Lito Lapid, parang awa nyo na. Ako po ay nananawagan sa bansang Pilipinas. Pinagmalaki niya pag fourth term niya pa. Anong nagawa nito? 'Di ba? Maawa kayo sa bansang Pilipinas. Yung mga kababayan natin na nabibigyan ng ayuda at nasusuhulan ng mga 1 kilong bigas at ng kung ano-ano, magising na po kayo. Alam nyo po, grabe na po ang taas ng bilihin ngayon. Ang dami na pong nagrereklamo. Even sa palengke, pag ako'y namamalengke, even dun sa mga barbecuehan namin, nagtaasan ng presyo. Na ibinoto nila. Ito totoo to I'm not kidding. Sabi mismo nila, binoto nila si Marcos pero galit na sila. Bakit? Apektado sila eh. Nagtaasan ng presyo, kailangan nilang itaas din yung kanilang binibenta para hindi sila malugi. Anong nangyayari? Nagiging matumal. Hirap na rin sila magbenta. Anong gagawin nila? Babawasan nila. Lugi sila. Or konti na lang ang kita. Kaya nagugutom po, ang daming nagugutom. Tapos boboto pa kayo ng katulad ni Lito Lapid, maawa naman kayo sa bansang Pilipinas. Kayo mga nasa kahibangan at akala ninyo ay kayo'y binigyan ng 500 o 1,000 sa eleksyon. Hindi ko sinasabing ganyan si Lito Lapid Pero wag na tayong bumoto sa mga alam natin na tulungan tayo konti. Pero talaga namang walang silbi sa pangkalahatan sa Pilipinas. Kasi halimbawa, nabigyan ka ng 1,000. Akala mo ba hindi babawiin yan sa'yo? Babawiin. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung 1,000 mo, ubos agad yan. Pag ang inelect natin mga palpak. Sana po kayong mga Pilipino, tayo pong mga Pilipino, magising na po tayo. At ang ano ko po ngayon ay, ako po ay nasa tourism, ano po natin yung agritourism at saka bawat bayan, one product, one town. At yung nga po ano natin, at palalawigin ko po ang naipatsa nating batas na pre-legal assistance at tinatawag pong Lapid Law. Matatanda Ako, pinagmalaki mo pa yung Lapid Law. Ewan ko sa'yo. una nang inanunsyo ng Marcos admin ang kanilang pagtakbo sa ilalim ng tiket ng administrasyon. Samantala, ang 70-year-old na ito hindi rin nagpahuli sa paghain ng kandidatura at tumatakbong independent sa pagkasenador. I'm Inte Victoriano. Dumadami ang nuisance candidate, no? Alam mo, nirerespeto ko po, matanda na siya, no? Pero tatakbo ka bilang senador. Una, kilala ka ba? Meron ka bang capacity, mangampanya sa buong Pilipinas? Dapat may capacity ka rin eh. Dapat may pera ka din. Hindi ko sila minamata. Pero at least man lang,
kilala kayo bilang, bahagi ng isang politika. Hindi po puwedeng basta ka na lang hindi ka naman kilala, tutungtong kayo diyan. Ay naku, alam mo ginagawang katatawanan ang eleksyon natin. Registered voter of Barangay 178, Marikaban, Pasay City po. Ironically, Antayin niyo po, mamaya pag-uusapan natin si Pastor Kibuloy. Nagparamdam sa Banateros. what made me to run again? I think my face is familiar to all of you already. It's because I want to join the government of our good President Ferdinand Marcos Jr. Boboto niyo pa ba 'yon? 'Di ba? Hindi na nga kilala, maka-Marcos pa. Habang ang Ito, isa senatorial pa. aspirant Ulitin ko, ako po ay hindi dahil sa matanda sila dinidisrespect, hindi po sa gano'n. Alam niyo po, alam 'to ng mga kaibigan ko, magalang po ako sa may mga edad, okey? Hindi ko po sila binabastos. Kaya lang, ba't naman ang daming gustong tumakbong senador, hindi naman kayo kilala. Wala nga kayong pamasaheng umikot ng bansang Pilipinas, paano pa kayo hindi po si ate, yung mga ibang kandidato diyan na makatakbo lang ng senador, ewan ko sa inyo. na si Betsaida Lopez nag-emote naman dahil ilang beses na raw siyang diniskwalipika ng COMELEC. Dapat lang. Ang bira naman no ate, Pahinga na lang. po ako ng pamanhin kung masyado kong maramdamin ngayon. Hindi, siyempre kailangan man lang lumalabas ka sa TV. Oh. Viral ba ang iyong social media? Kasi kailangan nakikilala ka sa buong Pilipinas. Hindi ka basta tatakbo. Nakakalungkot. Mm. Gagawa ako ng kabutihan para sa bansa. Pero hindi disqualified. Alam mo, eto sa akin posible naman itong mga ganitong klaseng tao ay, again, ayokong husgahan. Pero for discussion purposes, halimbawa na lang, very possible din naman na maganda ang loob nilang tumulong. Pero iba po kasi yung maganda ang iyong puso, iba yung meron kang kakayanan. Una, tumakbo. Meron kang experience sa politika. Hindi po ito makukuha sa bait. Marami na pong mabait pumasok sa politika, lumabas ng demonyo. Kasi ganyan po kasama. Ganyan po kasama ang politika sa Pilipinas. Alam mo, kailan lang meron po akong nakausap. Hindi ko na lang papangalanan. Okay? Pero halimbawa, meron siyang kakilalang mga binanggit na politiko sa akin na protektor ng pogo o sugalan. At magugulat kayo doon sa mga binanggit niyang politiko. Nagpakita pa ng pictures sa akin. Mabuting politiko nang pumasok, lalabas ng demonyo. Kakainin ka ng sistema. Pag hindi ka, dalawa lang yan Pag hindi ka sumang-ayon sa kanila, malilintikan ka. Kaya sumang-ayon ka na lang, may pera ka pa. Ganyan po. Kahit kay Banat Bay, ganyan din ang ginawa sa Banateros. Hindi ka susunod sa amin, demanda aabutin mo. Pero pag sumunod ka sa amin, banatan mo lang si BP Sara,
may pera ka na, wala ka pang demanda. Anong nangyari kay Banatbay? Hindi tinanggap ang offer. Ano ngayon? Kaliwat kanan ang demanda sa kanya. Alam mo, pupusta ako sa inyo, in a snap, tanggal yung demanda na yun. Banatan lang niya si BP Sara. Same thing kay Pastor Kibuloy, ganyan lang din. Wala na siyang problema, banatan niya lang si BP Sara. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, hindi gagawin yan ni Banatbay at hindi yan gagawin ni Pastor Kibuloy. Sa pagiging mahirap ng COMELEC, Ilan naman sa party list group na kapaghain na rin ang kandidatura ay ang Comadrona, Barkadahan Party List, A-Teacher, Apat Dapat Party List, at ang Vendors Party List kung saan fourth nominee si Deo Balbuena o mas kilalang si Diwata Pares. Magiging boses daw ito ng mga vendors sa Kongreso sakalit papalarin sa eleksyon. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Ngayon, kita mo. Torre, nabababoy na ang Pilipinas. Ay, sorry. Sorry po, sorry. Sorry, Torre. Sorry. Pambira naman. Sino ba kasi nagpauso ng Torre na yan? Si Baste ata, ano? Si Baste. Hindi ko alam talaga. Sorry. Medyo hawig lang talaga eh. Sorry. Diwata, nabababoy ang politika. Diba? I mean, ito, bigla na lang susulpot para sa politika, magiging boses ng vendors. Kunwari ako vlogger, bigla na lang naging boses ng mga vloggers. Adik, boses ng mga adik. Parang naglolokohan ba tayo? Di ba? Eh wala ka nga ano sa politika eh. Hindi mo nga maharap ng maayos yung mga ibang pumupunta sa'yo. Naiintindihan ko naman minsan kasi naabala siya sa kanyang trabaho. Pero syempre, iba yung ano eh. Yung may alam ka sa politika, sana bago mo pinangarap yan, ipinakita mo sa tao na may alam ka sa politika. Na ikaw ay nagsisilbi na sa mga taong bayan. Na in a way, there is connection between you and politics. Hindi ka basta-basta papasok. Tapos mangangako ka ng ano-ano. Huwag na po tayong papaloko sa ganun. Halimbawa, ititigil ko at susugpuin ko ang mga droga sa bansang Pilipinas. Pero siya adik. Magpapatayo tayo ng 100 housing. Nakapagpatayo na ba siya ng ganun? Diba? Hindi ka pwedeng mangangako, pero saka mo pa lang siya magagawa pag nandoon ka na. Nagigets nyo? Dapat resibo. Dapat ebidensya. Dapat nagawa niya na dati. Uulitin lang. Ulitin ko. Yung ipapangako niya, dapat nagawa niya na dati. Uulitin lang. Hindi gagawin kung mananalo. Maling-mali yun. Eh, si Diwata ba? Naging boses na ba ng mga vendors dati? Ano? Nga. Sumikat lang. Kahit wala namang koneksyon sa politika. Di ba? Niloloko nyo taong bayan. Mag-unrice tayo doon at free soft drinks pa. Ganon. So, ganon. Iboto siya kasi mag-a-only rice tayo at may free soft drinks. Ano to, Diwata? Ginagawa mo tanga mga Pilipino? Nilalagyan mo ang mga Pilipino? Inuuto mo mga Pilipino? Iboto ka? Magbibigay ka ng ano? Yan ba ang trabaho ng senador? Mamigay ng pares? Ay, senador, ng congressman? Tatandaan mo natin ha. Congressman po yan. Party list. Gagawa ng batas. Gagawa ng batas. Anong alam niya sa batas? Ano yung boses lang? Hindi mo trabaho mamigay ng pares at soft drinks. E di ako may tanong sa inyo. Ito tanong lang ha. Hindi tayo nagbibintang.
Pag ito inalok ng pera ni Tamba, makakatanggi kaya? Kayo na lang mag-isip, kung alokin to ng pera, makakatanggi kaya? Alokin to ng napakalaking proyekto. O ito para sa inyong party list. Ganyang kalaki. Sumunod ka lang sa akin. Banatan nyo si VP Sara. Halimbawa lang, banatan nyo pag nagkaroon ng hearing. Sa tingin mo, hindi niya tatanggapin? Oh. Wala ngang alam. Anong alam nito sa politika, ha? O sige, tanggapin ko na. Total, wala naman din akong alam eh. Ha? Alam nyo yung boboto sa ganitong klaseng tao, yung boboto sa ganitong klaseng party list, wala ding alam. Ayan ang ipagmamalaki niya. Only rice at may soft drinks. Niloloko mo taong bayan, Diwata. Kyle, ngayon sa day 2, update lang para sa day 2 ng COC filing ay 10 yung nakapaghain ng kanilang COCs para sa pagkasenador. 11 naman yung nakapag-file para sa party list group. Kung bibilangin natin, pati yung kahapon ay nasa 27 na ang naghain ng COCs para sa pagkasenador. Kanina sa Ay, aantayin natin at hanggang sa, if I'm not mistaken, hanggang October 8 pa. Hanggang 8, ano bang araw yung 8? Tuesday, no? Antayin natin, no? Pero punta na ngayon tayo sa susunod na topic. O, eto. Bago natin simulan po yan, ang susunod po nating topic, medyo nawala eh. Ito. Ito. Kandidatura para sa pagkakonsehal sa Davao City ang anak ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Samantala, wala pang desisyon ngayon ang mambabatas kung tatakbo ulit sa national position. Narito ang balita ni Jean Domingo. Sa nagpapatuloy na filing ng Certificate of Candidacy sa lungsod ng Davao, sinamahan ni 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang anak na si Rodrigo Rigo Duterte II sa paghain nito ng kanyang COC upang tumakbong konsehal sa unang distrito ng Davao City. Di akong anak, akong yubanan si Rigo. Sabi niya, sinamahan ko ang aking anak. He is running for councilor for the 1st District of Davao. Nilansar siya pagkakonsehal sa unang distrito. Sa naging panayam sa nakababatang Duterte, sinabi nito na wala pang pinal na desisyon para sa pagtakbo nito sa darating na halalan. Anya, pag-uusapan pa ito ng kanyang pamilya at ilalabas niya ang desisyon sa pagtakbo matapos silang mag-usap. Alam mo, eto hindi po ako nagiging bias at alam nyo naman po tayo ay talagang nakasuporta sa mga Duterte. Hindi po dahil panatiko tayo ng Duterte. Dahil nakita nyo naman ang ebidensya na nagawa ng Duterte sa Davao. Alam nyo kung gaano kalupit at kadelikado at kabayolente ang Davao before, dati, bago pumasok ang Duterte. At alam nyo, napakapayapa ngayon. Kaya nga po ayoko ng yung kamag-anak patungkol sa lahat na lang ay sila ang nakaupo. Pero pagdating sa Duterte, I'm even requesting them na sila ang maupo. Bakit? Kasi ipinakita na ng Duterte, again, ebidensya, paano maglinis ng isang syudad. At alam mo, sa tagal naming nasa Davao, araw-araw po kami ay halos sumasakay ng Grab. Nakakausap namin, mahal po ng mga taga Davao ang mga Duterte. Bakit? Kasi napakita na nila ang pagmamahal nila sa taong bayan. Hindi po sila abusado and at the same time, talagang naging mapayapa ang Davao. Mapayapa, malinis, angat ang buhay, maraming trabaho, etc. etc. Kaya ako, pabor ako. Bagamat hindi ko pa kilala yung kanyang anak, kasi po, meron po silang pride ang Duterte. Aalagaan po nila yung pangalan nila.
mapapansin nyo naman, ang galing ni PRRD na ipasa niya sa anak niya. Ang galing ni BP Sara, ang galing ni Baste, ang galing ni Pulong. Hindi kurakot. Yes, they are not perfect. Marami rin silang kasalanan, gaya mo, gaya ko. Pero, tatandaan po natin, pag-usapan sa trabaho, nagampanan po nila ang kanilang mga trabaho para sa taong bayan. Hindi po sila abusado sa kapangyarihan. Nanilbihan sila. Kaya nga mas maraming Duterte sana ang tatakbo. Ako, dito sa aming syudad, kung may Duterte, ay sigurado ako malilinis itong lugar namin. Sana mas marami pang Ng tumakbo. kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte, kapatid na si Vice President Sara Duterte at ng kanyang kapatid na si Mayor Sebastian Duterte. Pag nahuman ang storya namo nila Mayor Rudy, Pagkatapos daw nila mag-usap ni PRRD dun sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya katulad ko, ayan. At pagkatapos sila mag-usap ni PRRD Vice President Sara at si Mayor Baste, Vice President Inday ni Mayor Baste, mag-meeting man may karong magmi-meeting sila. anytime within the week yun. Pero sa position wala pa ko ka. Sana maging congressman ata ulit to si Pulong Duterte, no? Or, I don't know kung pwede pa siya maging mayor. Kasi para sana, ako I'm really hoping na si Baste at si PRRD ay tumakbong senador. Pero ang huling balita ko, si Mayor Baste ay ayaw iwanan ng Davao. So hindi siya tatakbong senador unless yung tatay niya si PRRD ang magiging mayor. 'Di ba? Hindi ko alam kung si Pulong magme-mayor, pwedeng mag-mayor para si PRRD, pero I think si Pulong sana sa Congress, si PRRD mag-mayor, total medyo may edad na siya para hindi na siya biyahe ng biyahe, andiyan siya sa Davao. At ilang beses na sinabi sa amin ni PRRD, personally, nadinig namin mula sa bibig niya nung kami nagkakaroon ng meeting at pag-uusap, na talagang mas gusto niya po ang executive department. Executive position, gaya ng mayor, dahil hands-on nasa ground. Kasi po ang senador ay legislative, tagagawa ng batas. So wala pong direct connect sa mga tao. Unlike pag mayor, parang ikaw ang presidente ng lugar na yun. So talagang meron kang galawan na diretso. Yan po talaga, dyan po nasanay. Tatandaan nyo po kung bakit magaling na presidente si PRRD ay dahil siya ay matagal na nanilbihan bilang executive ng Davao, mayor, etc. etc. Direct po siya sa taong bayan. So, tingin ko mas bagay si PRRD doon, and then si Mayor Baste sana ay tumakbong bilang senador. Pero siyempre, aabangan natin yan sa mga susunod na araw at yan ay magiging magandang balita. Sir, anong advice po for your son? Mangampanya tarong. Sabi niya, well, he should campaign appropriately so that Davaoenos would vote for him. Ayan. Mangampanya siya para iboto siya ng Davao. Butuhon siya sa mga Davaoenyo, plaster niya iyang ipresenta yung plataporma de gobyerno. Presenta ang plataforma sa Davao. Sa Mga Davaoenyo, Davaoenos. ipakita karong kampanya. O amo pastoryahan pamilya. Ayon sa mambabatas, kailangan upuan o pag-usapan pa ang pagtakbo sa national posisyon at mayroon pa namang iilang araw bago mag-ikawalo. Ito medyo malupit. Ito abangan natin yan. Pag-uusapan nila yung national position. Kasi sa local position, wala masyadong problema. Especially Davao. Naka-turnkey system na po kasi ang Davao. At kung naririnig, napanood nyo na yung aking interview kay Jay Sonsa, walang problema sa Davao. Kasi maayos na po ang Davao. Papaayusin pa. Sana lang talaga merong pang isang tumakbo sa national position. I don't know kung sino ang pwedeng magsenador, kung si PRRD o si Mayor Baste o si Pulong. Yan. But sana meron isa or dalawa man lang sa kanila tumakbo as senator.
okay naman na kasi ang Davao, 'di ba? Noong Oktubre. So, amo pastoryahan pamilya. Kung Pag-uusapan ibala kanina. na ninyo. Hantod October 8, raman itong Hanggang October 8 'yan. filing. Nagpasalamat din ito sa mga Davaoenyo para sa patuloy na pagsuporta at paniniwala nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Para sa mga Davaoenyo, daghang salamat sa kanunay ninyong suporta sa amo. Grabe gaano kamahal ng mga Davaoenyo sa mga Duterte. Iba kasi talaga eh. Nakita namin, na-experience namin kung gaano sila ka-confident na itong eleksyon ngayon, unless magkaroon ng dayaan, Duterte pa rin ang puposisyon. Ang pamilya o lang, antos lang tagamay. Total dili man forever gyud ang kaning pamulitika o kaning panggobyerno, di man ka forever makalingkod diha. Moabot ra gihapon imong panahon nga munaog ka. Unya ang katong ang walay na o dili adunahan karon makadawat na pod og grasya karon pila ka adlaw. Mag-antos rami mga Davaoenyo. Payo nito sa kanyang anak na sasabak sa politika na maalagaan nito ang kanilang kasalukuyang henerasyon para sa seguridad ng kanilang hinaharap. Naot no nga wala pa man kadaog pod pero dapat maatiman pod niya katong ihang generation. Yan, dapat maipasay. Alam mo yung quality ng pagiging magaling na leader ni PRRD, naipasa naman niya sa anak niya. At di ba? I mean, ang dami nating alam. Palpak yung mga anak. Di ba? Ayoko na magbanggit. Yung Marcos ba? Maayos yung mga anak? Sige nga. Si PRRD, more or less naipasa sa anak. And hopefully, naipasa rin ni Pulong sa kanyang anak yung katangian ng Duterte. Kung maaari nga, mas magaling pa eh. Karon para security pod sa ilang mga umaabot nga anak ug mga apo. Total kita naman niya 5 years naman siya sige tuyok para sa akong opisina sa mga barangay. Ayan, no? Matagal na siya nagsisilbi sa mga barangay. So may experience yung tao. Kita niyang kapait ug kalisod sa mga tao. So hinaot nga i-continue niya ang labi na kanang serbisyo nga pang-medikal mga anak. Yan. Importante yan, medical. Iyahang tabangan ng mga tao. Kay sama sa konsulti sa iya, ang utang kabubuton sa pamilyang Duterte sa mga Davaoenyo, di yun mabayran. So ang amo lang ikauli gid sa ilaha og tagagigayon ng serbisyo para sa Davaoenyo. Samantala sa ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ay wala pa ring nagpapahayag ng pagtakbo para sa posisyon ng City Mayor at Vice Mayor para sa lungsod. Nag-uulat para sa Yan. Wala pang nagpa-file ng mayor sa Davao, sa city, sa Davao City. At alam ko, yaan po ang inaabangan ng marami kung sino ang tatakbo sa national position sa mga Duterte. At alam ko, yan din ang inaabangan ng mga tambaluslos, mga damunyong nasa politiko. Damunyong mga nasa politika na mga inggitero sa mga Duterte kung sino ang tatakbo sa national position sa mga Duterte. Nako, antayin po natin yan. Okay, punta po tayo dito sa next topic ha. Ito, next, ito. O yan. Panuurin muna natin ito bago natin ipakita yung paano nagparamdam si Pastor Kibuloy at nagbigay ng regalo si Pastor Kibuloy sa mga banateros. Panuurin nyo muna ito. Maraming salamat sa mga taga SMNI. Na-miss ko, no? Ang tagal namin hindi nakakapunta sa SMNI office. Kanina po, ayan, dyan ako. At ayan, pinag-celebrate nila yung aking birthday. Nagpunta kami dyan at kumain po kami sa BGC. Ayan, kinakantahan pa nila ako. Ops, doon naman, saglit po bago tayo magtuloy. Doon sa mga hindi ka pa po
hindi pa po subscriber ni Coach Oli, mag-subscribe po kayo. At wag niyo pong kakalimutan mag-super thanks kasi po tayo po ay papasok na sa videos, hindi na po live. So, sana wag niyo pong kalimutan, super thanks din po kayo ha. Subscribe and sana para ikalat niyo tong video na ito ay mag-like po kayo. Okay? Kasi po pag nila-like niyo mas ikinakalat ni YouTube. Ayan, pakinggan po natin sila. Mamaya po, yung regalo ni Pastor Kibuloy sa amin. Hoy, sumasayaw ka pa? Para kang matanda dyan, para ka si Vic Soto. Happy birthday, happy birthday. Hoy, doon sa mga wala pang regalo, ayos lang yan. Pero birthday ko po, nag-celebrate. Sana po, hindi nyo ako makalimutan ulit sa super thanks. Hindi, pero kahit wala, maraming salamat. Pero kung meron, maraming salamat pa rin. Importante, naka-like, naka-subscribe. At kung may birthday o wala, go, go, go lang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hoy! In behalf of beloved Pastor Apollos Kibuloy, KOGC, and your SMNA family, we wish Coach Oli a happy birthday. Speech. Happy birthday to you. Mag-i-speech pa yan, mag-i-speech pa yan, mag-i-speech. Pakinggan niyo yung speech. Una sa lahat, salamat sa Diyos. Siyempre, kung hindi sa Diyos, lasing ko pa ako ngayon. Hoy! Totoo, lasenggo po ako dati. Babaero pa rin. O yun, hindi na ako babaero. Ngayon, lalakero na. Matakaw na lang. Maraming salamat at siyempre sa kay Pastor. See you soon. Alam ko magkikita tayo ulit. Namimiss ko mga taga KOJC, SNI. Alam mo, ito totoo to, galing sa puso ko. Namimiss ko po yung mga taga KOJC at saka taga SMNI. I really hope makabalik agad ako sa Davao. No? Kung may bakasyong ibibigay sa amin ng SMNI, ako rather than Japan, Hong Kong, etc., gusto ko sa Davao. Mabisita ko yung mga workers doon sa Davao na nakasama kong nakipaglaban. Nakasama naming nakipaglaban para sa karapatan, para laban sa mga abusado. Mas gusto ko pang ma-meet sila ulit. Napakatapang. Tinuring kaming pamilya. Tunay na pamilya kahit na kami ay isang lang dito. Para kaming tinuring na parang anak, kapatid, kuya, tito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Siyempre, Banateros. Dahil kung hindi rin sa Banateros, babaero pa rin ako. Happy birthday, pare. Yung cake mo, Barugoy. Ay, oo. Ano ba, paano yung blow ng COVID time? Pahigo. Magano lang po. Kasi baka tumarsig yung lahat. Pahigo nga. Pero masarap yan Masarap yung kanilang cake. Ayan, yan. Picture. Ayan po. No? So, ayan po yung kaganapan kanina. Talagang maraming salamat kay OJC at tinuring mo kaming kapamilya. Hindi nyo po kami nakakalimutan. At ito po yung pagpaparamdam ni Pastor Kibuloy sa Banateros. Ito po ay tinuturing kong regalo sa akin ngayong birthday ko at tinuturing ko ring regalo sa Banateros. Ayan po.
Ay, naku, hindi makikita. Naku, hindi pala 'no, dahil tayo ay, ayan. So, nagbigay po ng sulat kasi hindi ko mai-flash dito, hindi ko alam kung anong nangyari, pero nagbigay po ng sulat ang, ang si Pastor Kibuloy sa amin. At, hindi ko na lang siguro sasabihin sa inyo yung laman ng sulat na yun, pero kami sumulat din kay Pastor Kibuloy at nababasa niya dahil bawal ang cellphone, bawal ang TV. So, ang ginagawa po ngayon, update lang po, ang ginagawa po ni Pastor Kibuloy ngayon ay aming balita ay basa ng libro. Matatapos din po itong paghihirap nating ito, matatapos din. Sabi nga ni PRRD, there will be a time for reckoning. Maraming salamat po dahil ako naniniwala ako, the abundance of the heart, the mouth speaks. Ano ang laman ng puso, yun ang sinasabi. At diyan sa liham na yan, naramdaman namin ang laman ng puso ni Pastor Kibuloy. At maraming salamat po, Pastor Kibuloy, dahil pinagkatiwalaan mo ang Banateros na masabi mo yung nilalaman ng iyong puso mo sa amin. Kaya nga naman kami rin ay gumawa ng liham kay Pastor Kibuloy. Thank you sa tiwala mo sa Banateros at ito po'y pinapangako ko po. Lagi ko itong sinasabi kay MJ, i-video mo ito dahil alam ko kaya ko itong panindigan. Ako ay hindi tatalikod kay Pastor Kibuloy at sa KOJC. Kung dumating man ang panahon na magkakaiba na kami ng paniwala politically, hanggang dun lang yun. Pero ang pagkakaibigan, ang loyalty namin, ay hindi po namin kayo bibitawan. Magkaiba man tayo, dumating ang panahon na magkakaiba tayo. Gaya ng anak ko, iba naman ang aming political affiliation. Pero hindi ko po tinatakwil ang anak ko dahil sa politika. Ganon din po ang KOJC, SMNI at si Pastor Kibuloy. Hindi ako gagaya, pangako ko po ito sa inyo. Hindi ako gagaya doon sa mga natulungan ninyong tao. Pero trinaydor kayo. Dahil si Coach Oli ay hindi traidor. Hindi man ako kasing sikat ng Marcos, hindi man ako kasing sikat ng mga ibang dumaang broadcaster sa inyo na pagkatagal-tagal pero trinaydor naman si Pastor. Mga walang bayag yang mga yan. Pero si Coach Oli ay hindi traidor. Hindi ko po kayo tatalikuran. Pastor Kibuloy, SMNI, at KOJC. Huwag niyo pong kakalimutan, mag-subscribe kay Coach Oli at i-like niyo po itong video na ito. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po. Magandang umaga.